Isang makapangyarihang hari, isang kahariang hindi mapasok, at isang labanan na hindi niya hinarap ng mag-isa. Kumislap ang mga espada, ngunit pananampalataya ang nagtulak kay Adonisedec, ang kinatatakutang monarka ng Jerusalem, na hamunin ang imposibleng laban. Isang kaaway na sinuportahan ng Diyos na nagpahinto sa araw at nagpaguho ng mga pader sa pamamagitan lamang ng salita. Ano ang nagdala rito? Isang pinunong naglakas loob harapin ang isang kapalarang tila matagal nang naitakda sa mga propesiya, pinakilos ng kanyang tapang at ng kanyang mga pagkakamali. Hinubog nila ang hinaharap ng Canaan at ngayon sisiyasatin natin ang nakatagong kwento ng isang lalaking ang pagbagsak ay kasing laki ng kanyang pakikipaglaban. Kung mahilig ka sa mga epikong kwento, puno ng intriga at malalim na aral, manatili hanggang dulo at tuklasin ang katotohanang nasa likod ng kabanatang ito sa Biblia. Isang katotohanang tiyak na magpapabago sa iyong pananaw. Ang Jerusalem sa paglipas ng panahon ay nanatiling isang napapaderang lungsod sa pagitan ng mga burol, matatag na parang kuta sa puso ng Canaan. Ang mga pader nitong makinis na bato na itinayo ng maraming henerasyon ng mga arkitekto at mandirigma ay nakasaksi sa mga siglo ng kasaysayan, digmaan at sakripisyo sa lupaing ito, kung saan ang mga hari ay hindi lamang namumuno kundi nagiging mga tagapag-ingat din ng sagrado. Umakyat si Adonisedec sa trono hindi dahil sa mana kundi dahil sa merito, at ang kanyang pangalan na ang ibig sabihin ay Panginoon ng Katarungan ay naging katumbas ng lakas at katalinuhan. Siya ay isang lalaking nasa gitna ng edad, matangkad at matipuno, may buhok na nababalutan ng alikabok at dugo, at ang kanyang mukha ay may mga bakas ng labanan. Ang kanyang mga matang kasing itim ng obsidian ay wari bang nababasa ang mga sikreto ng sinumang magtangkang humamon sa kanya. Hindi lamang siya isang hari, siya ay isang likas na estratehista. May kakayahang pag-isahin ang kanyang bayan sa pamamagitan ng matitibay na salita at kalkuladong mga pasya. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay hindi pangkaraniwan. Nagsimula siya bilang isang batang commander sa hukbo ng Jerusalem, kinilala at niregaluhan ng paggalang ng kanyang mga kawal sa larangan ng digmaan, at napatatag ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng mga mahahalagang tagumpay laban sa mga nag-aalsang tribo na nagbabantang guluhin ang rehiyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang Jerusalem. Hindi lamang ito isang kuta militar, ito rin ay naging maunlad na sentrong pangkalakalan at relihiyon kung saan ipinagpapalit ang mga pampalasa, mamahaling metal at mga kakaibang tela sa pamilihan. Ngunit ang tunay na nagtakda ng Jerusalem ay ang koneksyon nito sa banal. Sa gitna nito'y nakatindig ang isang templo para sa mga Diyos ng Canaan. May mga estatwa ni Baal at Asherah na sumasalamin sa espiritualidad ng mamamayan. Ang mga pari at paring babae nakadamit ng marangya ay namumuno sa mga ritual at handog ng hayop at pabango sa mga altar na nababalutan ng ginto at mamahaling bato. Nauunawaan ni Adonisedec ang kapangyarihan ng relihiyon at ginamit ito upang patatagin ang kanyang pamumuno. Ang mga seremonya ay nagkaroon ng bagong bigat. Nakita siya ng bayan bilang tagapamagitan ng mga Diyos at ng tao, naniniwalang bawat pasya niya ay suportado ng banal na kalooban. Dahil dito, napagtibay niya ang kanyang autoridad sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit nagsimulang gumuho ang katahimikang ito nang dumating ang balita mula sa silangan ng Ilog Jordan. Kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang banyagang bayan na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Josue. Sinasabing ang mga Israelita ay gumagalaw na parang naglalagablab na apoy, sumasakop sa mga lungsod tulad ng Jericho nang may kakaibang lakas at bilis.
Nagdadala ang mga mensahero ng nakatatakot na ulat tungkol sa mga pader na gumuguho dahil lamang sa tunog ng mga trumpeta at mga hukbong nagugupo dahil sa tapat na paniniwala sa nag-iisang Diyos, siya na nangakong ibibigay ang buong Kanaan sa kanila. Tinanggap ni Adonisedek ang balita ng may halong pagkamangha at pag-aalala habang nasa kanyang bulwagan ng trono, napapalibutan ng mga general at tagapayo. Tahimik nilang pinakikinggan ang mga ulat, nakakunot ang noo, ngunit nananatiling alerto, alamang nalalapit na panganib. Nagsimula siyang magbalangkas ng estratehiya upang harapin ang bagong banta. Paano magagawang hamunin ng isang nomadikong bayan na walang sariling lungsod ang mga makapangyarihang city-state? Hindi maalis sa isip niya ang tungkol sa Canaan, ngunit higit niyang ikinabahala ang mga kwento tungkol sa Diyos ng mga Israelita. Isang nilalang na tila tuwirang nagmamanifesto sa kanilang mga tagumpay. Bagamat praktikal na tao, si Adonisedek, minaliit niya ang kapangyarihan ng pananampalataya. Alam niyang ang paniniwala ay kayang magpaandar ng mga hukbo. At ang bayang handang lumaban para sa kanilang Diyos ay isang kahila-hilakbot na kaaway. Kaya sinimulan niyang patibayin ang mga depensa ng Jerusalem. Nagtipon na ang Jerusalem ng mga kaalyado, matibay ang mga pader, puno ang mga bodega ng supply at abala ang mga manggagawa sa paggawa ng sandata at baluti. Nagpadala rin siya ng mga sugo sa mga karatig na hari upang balaan sila sa panganib at hikayatin ang alyansa. Gayunman, habang pinaplano ang kanyang tugon, nagsimulang magmuni si Adonisedek tungkol sa kanyang pamana. Ang Jerusalem ang kanyang buhay, ang kanyang misyon, at ngayon may kaaway na nagbabanta rito. Sa mga sumunod na araw, nagtagal siya ng maraming oras sa templo, naghahandog at nananalangin para sa proteksyon ng mga Diyos. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sumibol ang pagdududa. Paano kung ang propesya tungkol sa dumarating na bayan na sasakop sa Canaan ay totoo? Paano kung makapangyarihan talaga si Yahweh? Patuloy siyang nilamon ng mga katanungang ito, ngunit hindi niya iyon ipinakita. Si Adonisedek, ang mukha ng kanyang bayan, ay nanatiling tila di matitinag na pinuno habang minamasdan ang kumikislap na langit ng Jerusalem mula sa itaas ng mga pader. Mula roon ay iniisip niya kung gaano pa katagal bago dumating ang digmaan sa kanilang pintuan. Ang mga sigaw mula sa Jericho at ang abo ng ay kumalat sa buong Canaan, naghasik ng takot sa mga hari. Sa pasilyo ng kapangyarihan ng malalaking lungsod-estado, ang mga soberano ay nagbubulong-bulungan ng may pangamba, tinatanong ang magiging kapalaran ng kanilang bayan. Kahit ang Jerusalem na matatag at maringal ay hindi ligtas. Nakaupo si Adonisedek sa kanyang trono na bato, pinakikinggan ang bawat ulat ng may mabigat na ekspresyon. Wari bang ang kasaysayan mismo ay nagaganap sa kanyang harapan? Habang nakikinig sa balita ng mga tagumpay ng Israelita, narinig niya ang tungkol sa isang hukbong nagmamartsa na parang ang mga Diyos mismo ang nagbubukas ng daan para sa kanila. Ang mga ulat tungkol kay Josue, isang pinunong matatag at lubos na deboto na hindi lamang namumuno gamit ang espada kundi gamit din ang pangako ng banal na alyansa, ay nagsimulang makaapekto sa kanya. Nauunawaan ni Adonisedek na ang mga pag-atake ay hindi karaniwang pananalakay para sa yaman o teritoryo. Ang mga ito ay kabuuang kampanya upang burahin ang lahat ng bakas ng kulturang Canaanite at palitan yon ng pananampalataya at presensya ng Israel. Ang pagbagsak ng Jericho ay isang matinding dagok, ngunit ang tunay na mensahe ay ito: walang sinuman ang ligtas. Alam ni Adonisedek na kahit ang mga lungsod na may matitibay na depensa tulad ng Jerusalem ay hindi makakayanan ng nag-iisa kung piliin ng Israelita na umatake. Ang pag-iisip na ito ang nagtulak sa kanya upang kumilos agad, isang hakbang na nagpakita ng kanyang bisyon at impluensya.
Nagpadala siya ng mga sugo sa mga hari ng Hebron, Harut, Lakis at Eglon, mga pinunong namumuno sa mahahalagang lungsod sa kabundukan ng Canaan. Bawat isa'y may mahahalagang yaman at malalakas na hukbo. Bitbit ng mga mensahero ang isang mahalagang pabatid, isang lihim na pagpupulong sa Jerusalem upang pag-usapan ang kinabukasan ng kanilang mga kaharian. Sa harap ng iisang banta, dumating ang mga hari, maingat at puno ng pagdududa, bawat isa'y matamang minamasdan ang galaw ng iba. Ang Hebron, pinamumunuan ng matandang haring si Oham, ay kilala sa mga kawal nitong bihasa sa malapitan at madugong labanan. Ang Harut, na pinamumunuan ng batang si Piram, ay yumayaman dahil sa kalakalan. Ang Lachis sa pamumuno ni Japhia ay may malaking hukbong sanay sa digmaan, habang ang Eglon, pinamumunuan ni Debir, ay sentrong agrikultural na kayang magpakain sa alyadong hukbo. Itinanggap sila ni Adonisedek sa dakilang bulwagan ng kanyang palasyo na ang mga pader ay pinalamutian ng mga fresko na naglalarawan ng mga tagumpay ng mga sinaunang hari ng Jerusalem sa malamlam na liwanag ng mga sulok. Nakatayo siyang may autoridad at sa kanyang mga salita ay walang takot, kundi isang determinasyon na umuukit sa bawat sulok ng silid. Sa isang solemne at matatag na tinig, sinabi niya sa mga hari, "Hindi tayo narito upang pag-usapan ang mga lumang alitan o kung sino ang may pinakamalaking hukbo. Makapangyarihan tayo sapagkat ang ating mga lungsod ay nasa bingit ng bangin. Ang mga Israelita ay walang iginagalang, hindi alyansa, hindi tradisyon. Ang tanging hangarin nila ay lipulin tayo at angkinin ang lupaing ito." Si Oham, ang pinakamatanda sa mga hari, ang unang nagsalita. Matatag ang kanyang tinig, bagamat may bahid ng pagdududa. Totoo na mabilis ang kanilang pagsulong. Ngunit paano natin nalalaman na hindi natin sila maaaring makipagkasundo? Kung ang kanilang Diyos ang nagpadala sa kanila, marahil maaari tayong mag-alok ng isang bagay at mailigtas ang ating mga lungsod. Umiling si Adonisedek, itinaas ang kamay upang patahimikin ang anumang pagtutol. Walang pakikipagkasundo sa bayang naniniwalang ang kanilang mga tagumpay ay iniutos ng kanilang Diyos. Tingnan ang ginawa nila sa Jericho. Wala silang iniwang buhay, kahit babae o bata. Hindi ito kaaway na naghahanap ng yaman, naghahanap sila ng paglipol. Malakas ang dating ng mga salita ni Adonisedek, ngunit hindi lahat sa bulwagan ay kumbinsido. Ang batang hari ng Harut ay yumuko ng bahagya pasulong, may mapangutyang ngiti sa labi. "At ano ang iyong mungkahi, dakilang estratehista ng Jerusalem? Na tayo ay magkaisa laban sa hukbong, ayon sa iyong sariling salita, ay nagmamartsa kasama ang tulong ng kalangitan." Hindi nasaktan ang loob, tumingin si Adonisedek sa kanya nang may pagtitimpi at tumugon ng kalmado. "Tiyak, kung kikilos tayo ngayon, habang may panahon pa, maaari natin silang pigilan bago patulungan ng kanilang Diyos na sakupin ang buong lupaing ito. Kung magsanib puwersa tayo, mas marami ang ating hukbo kaysa sa kanila. Kilala ko ang lupain sa paligid ng Gibeon kung saan malamang silang umatake. Kung kikilos tayo ng sama-sama, maaari natin silang pigilan bago mahuli ang lahat." Nagpatuloy ang debate ng maraming oras. Pinag-usapan ng mga hari ang lahat ng posibilidad, sinuri ang panganib at hinarap ang kani-kanilang takot. Alam niyang ang pagsasama-sama ng puwersa ay nangangahulugang pag-asa sa iba. Isang ideyang ayaw niya sanang tanggapin. Hindi rin komportable ang kanyang mga kaalyado dahil ang kawalan ng tiwala ay karaniwan sa rehiyong iyon. Ngunit ginamit ni Adonisedek ang kanyang karisma at husay sa pagsasalita upang pag-isahin ang mga hari. Hindi lamang katalinuhan, kundi pati ang kanilang pagmamataas ang ginamit niya bilang sandata. "Ang inyong mga pangalan ba'y maaalala bilang mga taong nagpahintulot sa pagkawasak ng Canaan?" Tanong niya, sinusuri ang bawat isa.
O nais ninyong maalala bilang mga lalaking sa harap ng tiyak na paglipol ay nagkaisa upang baguhin ang tadhana ng ating mga lupain? Sa wakas, isa-isa tumango ang mga hari. Ang alyansa ay naitatag ng gabing iyon sa isang solemne at sagradong panata. Sa templo ng Jerusalem, inilagay ng bawat hari ang kamay sa altar, nangangakong lalaban sa mga Israelita. Alam ni Adoni-Zedek ang bigat ng alyansang iyon. Hindi lamang iyon usapin ng kaligtasan, kundi usapin ng dangal. At nang umalis ang mga hari upang ihanda ang kani-kanilang hukbo, nanatiling mag-isa si Adoni-Zedek sa templo, nakatitig sa altar na sinisikatan ng kumikislap na apoy. Kumilos ang kanyang mga labi sa isang tahimik na panalangin, hindi sa mga Diyos ng Kainaan. Alam niyang ang digmaang darating ay magiging kakaiba sa lahat ng naranasan nila. Bumaba ang gabi sa Jerusalem, binalot ang lungsod sa isang kumot ng anino, tila nagbabala sa hindi tiyak na kapalaran ng mga mamamayan. Sa sentral na templo, nakatago sa mga mata ng bayan, muling nagtipon si Adoni-Zedek at ang 4 na haring kaalyado upang silyuhan ang kanilang tipan. Ang gabing iyon ay puno ng pagiging banal, kung saan ang mga salita at simbolo ay nagkaroon ng bigat na higit sa tao. Sa liwanag ng mga sulo na nagtatapon ng mga sumasayaw na anino sa mga pader, makikita ang mga estatwa ni Baal-Yera na napapaligiran ng mga handog na insenso at ginto, mga tahimik na saksi ng nagaganap na tagpo. Nakasuot ng mga seremonyal na balabal na may burdang sumisimbolo sa lakas ng kanilang mga lungsod. Nakapwesto ang mga hari sa paligid ng altar na batong itim, kinupas ng mga siglo ng ritual. Lumapit si Adoni-Zedek, hawak ang isang seremonyal na punyal. Mabigat ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit puno ng tiyak na determinasyon. Ang kanyang tinig, malalim at masigla, ay umalingaw-ngaw na walang bakas ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, ngayong gabi hindi lamang tayo mga hari, tayo ang mga tagapangalaga ng ating mga lupain, ating mga pamilya at ating mga tradisyon. Nagbabantay sa atin ng mga Diyos, ngunit kailangan nating patunayan na tayo'y karapat-dapat sa kanilang proteksyon. Tahimik na sumang-ayon ng iba, batid na ang seremonyang iyon ay higit pa sa pampulitikang kilos, isa itong sagradong tipan. Itinaas ni Adoni-Zedek ang punyal at gumawa ng hiwa sa kanyang palad. Inihulog ang dugo sa altar. Gayon din ang ginawa ng iba. Pinaghalo ang kanilang dugo bilang sagisag ng pagkakaisa. Nang ang huling patak ay bumagsak, kumuha si Adoni-Zedek ng sisidlang luwad na may mabangong langis at ibinuhos ito sa altar. Sinilyuhan ang panata sa isang apoy na pumailan lang bilang saksi sa mga Diyos. Naway ang apoy ang maging saksi natin, aniya, habang ang liwanag ng apoy ay gumuhit sa mga tensyonadong mukha ng mga hari. Umaasang ang kanilang mga lungsod ay kikilos na parang iisang katawan at ang kanilang mga espada ay tutugma na parang iisang hampas. Kung ang isa'y babagsak, ang iba'y babagsak. Ngunit sila'y lalaban sa ngalan niya, at kung ang isa'y manalo, tagumpay iyon ng lahat. Nagpatuloy ang seremonya sa mga solemne at sinaunang awit na pinangunahan ng mga pari na tumawag sa mga Diyos upang basbasan ang alyansa at igawad ang tagumpay. Nakakaaliw ang mga salita, ngunit may hindi maipaliwanag na pangamba ang mga hari sa kanilang puso. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagdating ng makapangyarihang bayan, ipinadala ng nag-iisang Diyos, ay tila aninong umaaligid sa kanila. Isang matandang pari, kuba at may hawak na tapyas ng luwad na may sinaunang sulat ang lumapit sa altar matapos tumigil ang mga awit. Nanginig ngunit buo ang kanyang tinig habang sinabi niya sa puwersa ng tiwala na basag ang katahimikan. Ang ating mga ninuno'y nagbabalita ng panahong paparating, kung kailan darating ang isang banyagang bayan kasama ang isang Diyos na ang tinig ay mas malakas kaysa sa pinagsamang kapangyarihan nating lahat. Ang Diyos na iyon
ay magiging parang rumaragas ang baha, wawasakin ang ating mga lungsod at papatayin ang ating mga ilaw. Ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang iyon ay mabigat. Tanging pag-alab ng sulo ang maririnig. Ngunit hindi pumayag si Adonisedek na manaig ang takot. Lumapit siya sa pari at tumingin ng matatag. Narinig ko na ang mga propesiyang iyan, anya, ngunit mga salitang nilikha iyan upang maghasik ng pagdududa. Tayo ang mga tagapangalaga ng lupain at mga lungsod, at higit ng marami ang ating mga kaaway na ating nalampasan. Kung nais ng bayang iyon at ng kanilang Diyos na harapin tayo, hayaang gawin nila, ngunit tandaan nila ito. Makakatagpo sila ng paglaban na hindi mababagsak ng kanilang mga salita. Nagbigay lakas ang kanyang mga salita. Ang hari ng Lis ang unang nagtaas ng kopa bilang pagsang-ayon. Kung may Diyos na nagpoprotekta sa kanila, ang ating bayan ay poprotekta rin sa atin. Nakalaban na tayo noon, lalaban tayo muli. Sa muling pag-angat ng sigla, umalis ang 5 hari upang pangunahan ang paghahanda para sa digmaan. Sa mga araw na sumunod, ang Jerusalem ay naging sentro ng matinding gawain. Ang mga panday ay walang tigil sa pagpapanday ng espada at sibat. Ang mga karpintero ay nag-ayos ng mga karitong pandigma at ang mga sundalo ay nag-ensayo sa mga plaza. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal sa bakal at sigaw ng mga mandirigma sa hangin. Laging gising at mapagmasid, personal na sinubaybayan ni Adonisedek ang paghahanda. Inutusan niyang palakasin pa ang mga pader at dagdagan ang supply ng pagkain. Batid na ang mahabang depensa ay magiging kasing halaga ng lakas sa digmaan. Nagpadala rin siya ng mga sugo sa mga kalapit na nayon upang kumuha ng mga magsasaka bilang sundalo. Marami man ang dumating na takot, ang imaheng mabagsik at tiyak ni Adonisedek ang nagbigay lakas ng loob sa kanila hanggang maging handang lumaban. At kahit tinanggihan ang mga propesya, patuloy niyang pinag-isipan ang mga iyon. Sa harap do povo, determinado si Adonisedek na pamunuan ang kanyang lupain ng may tapang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kayang balewalain ang posibilidad na maaaring totoo ang mga propesya tungkol sa mga Israelita. Sa tuwing sumisibol ang pagdududang iyon, naaalala niya ang mga salita ng kanyang panata. Nagtitiwala siya sa kanyang hukbo, sa kanyang mga kaalyado, at sa sarili niyang kakayahang pamunuan sila. Kung ang mga Israelita ay parang rumaragasang ilog, siya ang magtatayo ng dike na sapat na matatag upang pigilin ito. Matapos magpasya na lumusob sa Gibeon, nag-isa muna si Adonisedek sa templo. Sa harap ng altar na nangingitim sa usok ng apoy, yumuko siya at ipinikit ang mga mata. Hindi siya nanalangin gamit ang magagarbong salitang liturhikal ng mga pari. Sa halip, nagsalita siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nangangakong lalaban hanggang sa huling hininga para sa kanyang bayan. Nang lumabas siya mula sa templo, nagsisimula ng sumilip ang liwanag ng bukang liwayway sa lupaing kanyang minamahal. Sa mga pader ng Jerusalem, namumukod tangi ang mga bandilang pumapagaspa sa hangin, at ang tunog ng mga tambol ng digmaan ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Sandali siyang tumigil upang pagmasdan ang kanyang kaharian, higit pa sa isang lungsod, sapagkat ito ang kanyang pamana. Handa siyang hamunin ang anumang kapalaran, anumang propesiya para lamang protektahan ito. Ang Gibeon, isang mahalagang lungsod sa kabundukan ng Kanaan, ay kilala sa impluensya at kapangyarihan nito. Napalilibutan ng matabang burol at napapadiran ng maayos, ito'y isang estratehikong kuta, parehong militar at pangkalakalan. Sanay sa kalakalan at diplomasya ang mga tao nito, dahilan upang umunlad sila sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga Karatigreno. Ngunit ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga tagumpay ni Josue at ng mga Israelita ay umabot na rin sa mga pader ng Gibeon, naghasik ng takot sa puso ng kanilang mga pinuno. Batid nila ang mapanirang lakas ng mga Israelita
at tila di matatalong katayuan ng mga ito, kaya't gumawa sila ng isang marahas at mapanganib na pasya. Sa halip na isugal ang isang harapang labanan na tiyak na hahantong sa kanilang paglipol, pinili nilang makipagkasundo. Sa pamamagitan ng tuso at panlilinlang, nagpadala sila ng mga sugo kay Josue na nakadamit ng sirang kasuotan at may dalang luma at tuyong panustos, kunway naglakbay mula sa malalayong lupain. Sa pamamagitan ng maingat na sinadyang pananalita at anyo, napaniwala nila si Josue na sila'y bayang malayo. Nais ni Josue ang isang kasunduang pangkapayapaan, kaya't nalinlang siya ng kanilang anyo at mga salita at tinanggap ang tipan, nangakong poprotektahan ng Gibeon at ituturing silang kaalyado. Mabilis na kumalat ang balita ng kasunduang ito, yumanig sa pundasyon ng mga lungsod-estado ng Kanaan. Ang pasya ng Gibeon ay hindi lamang itinuring na paghahanap ng kaligtasan, kundi tila isang pagkakanulo sa hindi formal na pagkakaisa ng mga lungsod. Ang mga Kanaanita na pilit nagbubuklod upang labanan ang mga Israelita ay lubos na nabahala sa balitang ito. Sa Jerusalem, mariing nagalit si Adonisedek nang marinig ang tungkol dito sa kanyang bulwagan ng paghuhukom. Sa gitna ng mga pagdinig, bihirang maglakas loob ang kanyang mga tagapayo na tumingin ng direkta sa kanya habang siya ay naglalakad ng mabilis at mabigat ang mga hakbang. Ang kanyang mga mata na karaniwang malamig at kalkuladong tumitingin ay nagliliyab ngayon sa matinding poot. Ang Gibeon, ang duwag na lungsod na iyon, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Sa pagligtas sa sarili, ipinagbili nila ang lahat ng bayan ng Kanaan. Sa lakas ng kanyang galit, hinampas niya ang sandalan ng trono. Kung mananatiling walang parusa ito, ano ang pipigil sa iba na gawin ng pareho? Isa sa kanyang mga general, isang malapad ang balikat na lalaking puno ng peklat sa muka, ay yumuko ng bahagya at nagsalita, "Panginoon ko, kung hahayaan natin ito, magiging mukha tayo ng kahinaan. Kailangan tayong kumilos ng mabilis at may buong lakas upang ipaalala sa lahat na may kabayaran ang pagtataksil." Matigas ang pagtango ni Adonisedek. Alam niya na ang pag-atake sa Gibeon ay hindi lamang nararapat, kundi napakahalaga. Hindi lang ito kailangan, aniya, kundi ito ang susi upang magpadala ng mensahe sa lahat. Kung nagawa ng Gibeon na ipagkanulo ang mga Amorita at makaligtas, susunod din ang ibang lungsod. Ang kanilang alyansa kay Josue ay isang tuwirang banta sa ating mga plano ng paglaban. Kung makokontrol ng mga Israelita ang mga kalsada at ang mga lupain sa paligid, lalong hihina ang ating depensa. Kailangan nating kumilos. Ngayon, ilang araw lamang ang lumipas bago muling ipatawag ni Adonisedek ang iba pang mga haring Amorita upang ipabatid ang kanyang pasya. Nang sila'y muling magtipon sa Jerusalem, maingat nilang pinakinggan ang kanyang panukala. May ilan na nag-alangan, nagtatalong ang pag-atake sa Gibeon ay maaring mag-udyok kay Josue na agad sumalakay sa kanila. Ngunit napaniwala sila ni Adonisedek sa pamamagitan ng kanyang lohika at di natitinag na paninindigan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, bukas wala na tayong mga kaalyado ni mga lupain na poprotektahan. Mahirap sakupin ang Gibeon, oo, ngunit magkasama tayong mas malakas. Kung nais ng mga Israelita na protektahan sila, hayaang gawin nila. Ipapakita natin sa kanila na mas malakas ang ating espada kaysa sa kanilang Diyos at ang ating lakas ay hindi guguho. At magsisimula ng magtipon ang mga hukbo ng mga Amorita mula sa Hebron, Harud, Lakis at Eglon. Dumating sa kampo sa paligid ng Eglon ang mga pangkat ng sundalo, mga karitong pandigma at mga karitong puno ng supply. Ang pinagsanib na hukbo ay naging isang nakakatakot na tanawin. Mga lalaking may dalang espada at sibat, protektado ng mga kalasag na yari sa tanso at pinatigas na balat. Maingat silang pumuwesto,
sa kanilang formasyon habang inihahanda ang mga karwahe na hinihila ng matitibay na kabayo para sa martsa. Tumataas sa hangin ang mga watawat ng bawat lungsod. Tanda na ang alyansa ay hindi lamang panawagang militar, kundi simbolo ng pagkakaisa laban sa iisang kaaway. Mula simula hanggang dulo, binantayan ni Adonisedec ang bawat detalye ng mobilisasyon sa paraang pumupukaw ng paggalang at pangamba sa kanyang mga general. Iniutos niyang magsagawa ng mga handog ang mga pari sa templo upang hilingin ang pabor ng mga Diyos, habang ang mga panday ay halos hindi na natutulog sa pagpapanday ng mga bagong sandata. Nag-uumapaw sa sigla ang lungsod. Ang tunog ng mga tambol ng digmaan ay maririnig araw at gabi, nagpapataas ng loob ng mga mandirigma. Nang maging handa ang hukbo, pinamunuan mismo ni Adonisedec ang martsa patungo sa Gibeon. Mula sa mga burol na nakapalibot dito, pumuwesto ang mga Amorita sa paligid ng lungsod. Itinayo ang kanilang mga hanay na parang bakal na singsing sa palibot ng mga pader. Nakasakay si Adonisedec sa isang karwaheng pandigma na pinalamutian ng mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Tinititigan ng lungsod ng may halong paghamak at matinding determinasyon. Hindi lamang ito simpleng kampanya militar, ito'y laban para sa karangalan ng Canaan. Samantala, alam ng Gibeon na hindi nila kakayaning magtagal sa harap ng pinagsanib na hukbo ng mga Amorita. Nagpadala sila ng isang kagyat at desperadong mensahe kay Josue, nagmamakaawa para sa tulong ayon sa kasunduang kanilang pinirmahan. Habang ang mga Gibeonita ay naghihintay ng may kaba sa magiging tugon, naghahanda naman sina Adonisedec at ang iba pang hari para sa isang paglusob na maaaring magtakda ng kapalaran ng buong rehiyon. Malamig ang gabi sa mga burol ng Gibeon, ngunit ang apoy ng determinasyon ay naglalagablab sa puso ng mga sundalo. Para kay Adonisedec, ang labang ito ay higit pa sa parusa. Ito ay pahayag na hindi basta-basta isusuko ng mga Kanaanita ang kanilang lupa o ang kanilang mga Diyos. Habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa abot tanaw, alam ni Adonisedec na ang nalalapit na sagupaan ay magtatakda hindi lamang ng tadhana ng Gibeon, kundi pati ng kanyang sariling lupain at ng buong Canaan. Pinintahan ng pulang liwanag ng umaga ang langit, lalo pang pinatingkad ang tensyong nakabitin sa ibabaw ng larangan ng digmaan. Pumuwesto ang mga hukbo ng mga Amorita sa mga burol sa paligid ng Gibeon, pinagmamasdan ng lungsod na nais nilang sakupin. Handa na silang durugin ang mga tahimik nitong pader at mga saradong tarangkahan na para bang naghihintay lamang ang lungsod sa unang hampas ng espada. Mabigat ang hangin sa tensyon. Nakasakay sa kanyang karwahe, sinisipat ni Adonisedec ang bawat sulok ng kapaligiran, kalkulado ang bawat galaw. Sa kabila ng panlabas na katahimikan, alam niya na hindi magtatagal at tutugon ng mga Israelita. Humingi na ng tulong ang Gibeon at sa isang matapang at tiyak na kilos, iniutos ni Adonisedec sa kanyang mga general na simulan ang paglusob. Bumaba ang mga tropang Amorita sa mga dalisdis. Kumikinang ang kanilang mga kalasag sa liwanag ng umaga habang sabay na umuugong ang mga tambol ng digmaan. Pumuwesto ang mga mamamana handang magpakawala ng ulang palaso laban sa mga tagapagtanggol ng lungsod. Ngunit hindi lamang sa lakas bruta umaasa si Adonisedec. May plano siyang pinanghahawakan. Alam niyang si Josue ay isang bihasang pinuno, ngunit para sa kanya ito rin ang kahinaan nito, sapagkat umaasa si Josue ng lubusan sa tulong ng kanilang Diyos. Tila ipinapalagay na laging nakalaan sa kanila ang tagumpay. Gagamitin ni Adonisedec ang kumpiyansang iyon laban sa kanya. Nagpadala siya ng isang pangkat ng sundalo upang umatake sa pangunahing tarangkahan ng Gibeon, kunway isang tuwirang pagsalakay, habang ang isang mas maliit na puwersa ay iikot sa likuran ng lungsod.
Payak ngunit tuso ang layunin. Lumikha ng kaguluhan sa loob ng mga pader, pasukuin ang mga Gibeonita sa takot at hatiin ang kanilang hanay. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng buo ang plano, isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan. Isang hukbo ang papalapit mula sa silangan, si Josue ito nangunguna sa mga tribo ng Israel. Tumugon siya sa sigaw ng tulong ng Gibeon at ang mga Israelita ay nagmarcha ng maayos at disiplinado. Ang kanilang mga watawat ay nagwawagayway sa hangin at ang mga trumpetay humuhuni na parang kulog, inihahayag ang kanilang pagdating. Nanggigil si Adonisedek sa galit nang makita sila. Inasahan niya ang pagdating nila, ngunit hindi nang ganoon kaaga. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin siya sa kanyang estratehiya. Samantala, ginamit ni Josue ang bilis at tapang bilang kanyang sandata. Hindi niya binigyan ng panahon ng mga Amorita upang ayusin ang kanilang hanay. Ang mga Israelita na nagmartsa sa gabi ay sumalakay na may biglang bilis na parang ang mismong dilim ay naging kakampi nila. Sa gitna ng nagbabagang labanan, lumaban ang mga Israelita ng may tapang na tila higit sa tao. Kumikinang ang kanilang mga espada at sibat sa bawat hampas at ang kanilang sigaw ng digmaan na inuulit ang pangalan ng kanilang Diyos ay umalingaw-ngaw na parang kidlat na tumatama sa puso ng kanilang mga kaaway. Pinagmamasdan ni Adonisedek ang unti-unting pag-urong at pag-aalinlangan sa hanay ng kanyang mga sundalo. Kaya't iniutos niya ang pansamantalang pag-atras upang muling ayusin ang kanilang formasyon. Doon niya ipinatupad ang natitirang bahagi ng kanyang plano. Inutusan niya ang bahagi ng kanyang hukbo na magkunwaring nagkakagulong pag-urong patungo sa kalapit na lambak. Kampante sa kanilang bentahe, hinabol ng mga Israelita ang mga Amorita. Iniwan ang bahagi ng kanilang depensa, ngunit pagdating nila sa lambak, bumungad sa kanila ang isang bitag. Nagtago si Adonisedek ng daan-daang sundalo sa mga burol sa paligid, handang umatake mula sa mga talahiban. Ang biglaang pagsalakay ay naging nakapaminsala para sa mga Israelita. Sa simula, natagpuan ng mga sundalo ang kanilang sarili na napapalibutan at napilitang umurong. Sa isang sandali, tila ang timbangan ay kumiling sa panig ng mga Amorita. Mula sa kanyang pwesto, pinagmamasdan ito ni Adonisedek at isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha, ngunit panandalian lamang ang kanyang galak. Mula sa itaas ng larangan ng digmaan, nakita niya si Josue na itinataas ang kanyang mga kamay tungo sa langit na para bang tumatawag sa isang kapangyarihang lampas sa pag-unawa ng tao. Ang sumunod na tagpo ay tumatak sa alaala ng lahat ng naroroon. Isang kakaibang dagundong ang yumanig sa hangin at ang liwanag ng araw na nagsisimula ng kumupas, tila biglang huminto. Ang oras ay parang tumigil habang nanatiling nakapako ang araw sa gilid ng abot-tanaw. Binigyan ng kalangitan ang larangan ng digmaan ng isang nakakasilaw na liwanag. Litong-lito at takot nagbulungan ang mga Amorita na ang Diyos ng Israel mismo ang nakialam para sa kanila. Hindi maikakaila ang senyales. Nakikipaglaban sila laban sa isang puwersang hindi nila kayang maunawaan ni madaig sa sandaling iyon. Muling umatake ang mga Israelita na may panibagong lakas. Naghari ang kalituhan sa mga hanay ng mga Amorita at ang formasyon na nagsisimula pa lamang maibalik ay tuluyang gumuho. Sinubukan ni Adonisedek na magbigay ng mga utos, sumisigaw sa kanyang mga general upang muling ayusin ang kanilang mga tropa, ngunit napakalaki na ng sindak. Nagsimulang tumakbo ang ilang sundalo patungo sa mga burol, iniiwan ang kanilang mga kasama. Naging ganap na kaguluhan ang labanan at sinamantala iyon ng mga Israelita para sumalakay ng walang awa. Si Josue, nasa unahan ng hukbo, ay tila hindi mapipigilan. Ang kanyang espada ay umuukit ng kamatayan sa bawat hampas.
Ang mga hanay ng Amorita ay bumagsak isa-isa at ang laban na nagsimula bilang isang kalkuladong pakikitunggali ay nauwi sa ganap na pagmasaker. Nakita ni Adonisedek ang pagbagsak ng kanyang buong plano at naunawaan na malapit na niyang tuluyang mawala ang labanan. Mula sa kanyang pwesto, nasilayan niya ang iba pang mga hari na pilit hinahawakan ang natitirang tropa at sinusubukang ayusin ang pag-atras. Ngunit ang lubak na lupain at laganap na takot ay ginawang imposibleng epektibo ang anumang depensa. May bigat sa kanyang lalamunan nang utusan niya ang kanyang mga personal na kawal na sumunod sa kanya habang siya ay umurong patungo sa mga kalapit na kabundukan, iniiwan ang kanyang mga tauhan sa larangan. Nagpatuloy sa paglakad ang araw sa kalangitan habang walang tigil na hinabol ng mga Israelita ang hukbong Amorita na tumatakas, pinapatay sila ng paisa-isa. Ang araw na iyon ay tumatak sa alaala ng mga Amorita bilang hindi lamang pagkatalong militar, kundi pagkatalong espiritual. Ang mismong pakikialam ng Diyos ay yumanig sa kanilang loob at nagpakita na ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Nang tuluyang matapos ang labanan, ganap na naligtas ang Gibeon, na natiling buo ang kanyang mga pader at ang lungsod ay protektado ng bago nitong mga kaalyado. Si Adonisedek kasama ang iba pang mga hari ay nakatakas, ngunit napakalaki ng naging kapalit para manatili silang buhay. Napakahalaga ng pagkatalong iyon. Hindi lamang nila nawala ang kanilang mga hukbo, nawala rin ang kanilang katayuan bilang mga pinunong tila hindi matitinag. Habang nagkukubli sila sa mga yungib ng Macedonia, unti-unti nilang naunawaan na ang digmaan laban sa Israel ay hindi lamang laban para sa kapangyarihan, kundi laban para sa mismong pag-iral ng kanilang mga bayan at kanilang mga Diyos. Ang alikabok ay pumaitaas sa hangin habang ang mga sigaw ng mga Amoritang sundalo sa pag-urong ay umalingaw-ngaw sa mga lambak. Balot ng pawis at dugo, sumakay si Adonisedek kasama ang 4 na iba pang hari. Ang mga mukha nila ay minarkahan ng kawalan ng pag-asa at pagkatalo, patakas patungo sa kabundukan. Gabi na, malapit na ang paglubog ng araw, nang tuluyang magbago ang ihip ng hangin sa labanan sa Gibeon. Ganap na nadurog ang kanilang mga hukbo, basag ang kanilang mga hanay, at ang kaaway ay sumusulong na parang unos na hindi mapipigil. Si Adonisedek na palaging nakatindig sa unahan na may hindi matinag na kumpiyansa, ngayon ay nakaharap sa bangin, tahimik na nakamasid sa abot tanaw, kung saan ang araw na ilang oras na nakalipas ay tila tumigil sa kalangitan, ngayon ay muling lumulubog. Ang tanawing iyon ay paalala ng nakapanlulumong himalang kanyang nasaksihan, isang tanda ng pakikialam na hindi niya maipaliwanag. Nagbulungan ng mga sundalo, nanginginig sa takot tungkol sa Diyos ng Israel, at si Adonisedek, kahit pilit pinananatili ang kanyang dignidad, ay batid na hindi niya kayang baliwalain ang bigat ng kanyang nasaksihan. Kaya palang pigilin ng mga Diyos ang araw. Bulong ni Japhia, ang hari ng Lakis ay unti-unti nang nababasag. Binasag ng kanyang tinig ang katahimikang bumalot sa kanila sa kanilang pagsakay. Puno ito ng kawalan ng paniniwala at takot. Hindi na ito digmaan, ito'y paghatol. Ang mga Diyos ay hindi mga Diyos, tugon ni Adonisedek ng malamig. Kahit siya mismo ay halos hindi na naniniwala sa sariling sinasabi, pinilit pa rin niyang kumapit. O baka ang Diyos natin ay Diyos na hindi natin nauunawaan, ngunit hindi tayo maaaring sumuko. Hanggat nananatili tayong nagkakaisa, may pag-asa pa. Gayunman, hindi napawi ng mga salita ni Adonisedek ang pangamba ng kanyang mga kasama. Si Oham, ang matandang hari ng Hebron, ay tumingala na may pait sa mga mata. Pag-asa ang sinasabi ninyo, ngunit ano ang naani natin sa alyansang ito? Naloko tayo, kahit ang pinakamahusay nating mga hukbo, hindi kayang punan ng mga pangako at inaasahan na ibinigay natin sa sarili natin. Tumahimik ang mga tauhan ni Adonisedek.
Alam niyang ang sinabi ni Oham ay hindi lamang hinaing, kundi salamin ng nararamdaman ng lahat, isang malalim na pakiramdam ng pagtataksil, hindi lamang mula sa kanilang mga Diyos, kundi mula sa kanilang sariling kakulangan na makita ang tunay na laki ng kapangyarihan ng Israel. Ngunit wala ng oras para sisihan. Patuloy pa rin ang paghabol ng kaaway at sa bawat sandaling nasasayang sa pag-iisip, mas lalo silang nalalapit sa kamatayan. Sa wakas, halos maabutan na sila ng mga espada ng mga Israelita nang marating nila ang isang nakatagong yungib sa mga burol ng Maseda, isang pansamantalang kanlungan mula sa habol. Pagod na pagod, bumaba ang 5 hari mula sa kanilang mga kabayo. Sa loob ng yungib, malamig at basa ang hangin, isang matinding kaibahan sa init ng araw at init ng labanan. Ang kailaliman ng yungib ay binalot ng isang nakapipinsalang katahimikan na lalong nagpalakas sa bigat ng kanilang mga iniisip. Umupo si Adoni-Zedek, nakasandal sa bato nilalamon ng anino. Isang unos ng mga tanong ang umikot sa kanyang isip at kasama ng mga tanong na iyon ay muling sumulpot ang mga salita ng pari sa Jerusalem tungkol sa propesiya ng pagdating ng isang banyagang bayan kasama ang isang Diyos na wawasak sa Canaan. Minsan niya na itong itinuring na mga kwentong panakot para sa mga mahihina ang loob. Ngunit ngayon, matapos makita ang nangyari sa Gibeon, hindi na niya ito matingnang basta-basta. Paano kung palagi na tayong nakatadhanang humantong dito? Mahina niyang bulong, binasag ang katahimikan, umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa loob ng yungib, dahilan upang lingunin siya ng mga hari na may gulat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Deir, ang hari ng Eglon nakakunot ang noo. May mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Isa siyang praktikal na tao, mas sanay maghanap ng solusyon kaysa malunod sa awa sa sarili. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naniwala si Adoni-Zedek na ang lahat ng ito ay bunga ng isang kapalarang hindi nila kontrolado. Pinisil niya ang kanyang mga kamao. Hindi ko alam, anya, ngunit may isang bagay na hindi natin kayang ipagkibit balikat. Ang Diyos nila ay hindi tulad ng atin. Hindi siya isang estatwa o simpleng simbolo. Parang isang buhay na presensya, isang puwersang kumikilos sa mundo sa paraang hindi natin nauunawaan. Hindi natin alam kung paano lalabanan ang ganung uri ng kaaway gamit lang ang natitira nating espada. Sumabat si Piram, nagsasalita ng hamak, ngunit hindi maitago sa mukha ang takot na pilit niyang tinatago. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kapag tinanggap nating hindi matatalo ang Diyos nila, talo na tayo sa mismong sandaling iyon. Marahang tumango si Adoni-Zedek. Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi siya ganap na kumbinsido. Sanay siyang mabuhay, umaasa sa lakas, estratehiya at katapatan ng kanyang mga tauhan. Ngunit ngayon, kaharap nila ang isang kaaway na tila sumusunod sa ganap na magkaibang batas. Muling bumalik ang katahimikan, bumalot sa yungib, hanggang sa isang mahinang ingay ang pumunit sa kanilang pag-iisip. Mga yabag, mga boses ng mga Israelita, papalapit. Alam ng 5 hari na ang kanilang kanlungan ay malapit ng maging kanilang piitan at posibleng libingan. Mula sa bunganga ng yungib, nakita nila ang aninong gumagalaw. Ang mga Israelitang sundalo, pinamumunuan ni Josue, ay papalapit. Ang utos ay malinaw, barahan ng pasukan ng yungib gamit ang malalaking bato. Upang matiyak na hindi makakatakas ang mga hari, ang estratehiya ni Josue ay malamig at matalim, epektibong gawing bilanggo ang mga pinuno ng Amorita at sabay magpadala ng mensahe sa natitirang hukbo. Narinig nila ang malakas na lagabog habang inilalagak ang bawat bato isa-isa, bawat hampas ay parang bigat ng pagkatalo na unti-unting isinasara ang huling daan ng pagtakas. Nakasandal sa bato, dama ni Adoni-Zedek na parang ang dilim ng yungib ay sumanib sa kaluluwa niya. Ngunit kahit ganoon, tumanggi siyang tuluyang sumuko.
Hindi pa tapos, mahina niyang bulong, halos hindi marinig, puno ng paghihirap. Tayo, at ang iba, kung kailangan nating mamatay dito, mamamatay tayo na may paniniwalang ginawa natin ang lahat ng kaya nating gawin. Samantala, sa labas ng yungib, iniutos ni Josue na habulin ang natitirang hukbo ng Amorita. Ang kanyang mga puwersa pinalakas ng panalo sa Gibeon at ng paniniwalang kasama nila ang kanilang Diyos ay sumugod na parang agos na hindi mapipigilan. Ang natitirang paglaban ng mga Amorita ay naging anino na lamang ng dating lakas nila at mabilis na kumalat ang sindak sa kanilang hanay. Ang yungib na tinatakan sa Maseda ay naging simbolo ng isang alyansang nabigo. Isang paglaban na, bagamat matapang, tila nakatakdang matalo sa harap ng kapangyarihan ng Israel at ng kanilang Diyos. Ang madilim na espasyong iyon ay hindi lamang pisikal na kulungan, kundi bilangguan din ng mga tanong at pagninilay kung saan sa bawat sandali ay mas lalo nilang nauunawaan na ang kanilang pakikidigma ay hindi na lamang laban sa isang kaaway na tao, kundi laban sa isang puwersang tila imposibleng daigin. Ang loob ng yungib ay nalubog sa nakapipinsalang kadiliman na nababasag lamang ng mahinang liwanag ng ilang sulo na pinilit panatilihing sindihan ng mga haring Amorita, sapat upang ilawan ang mamasa-masa at malamig na hangin ng kawalan ng pag-asa. Kasing bigat yun ng katahimikang naghahari sa kanila na kulong sa likod ng mga dambuhalang batong inilagay ng mga Israelita sa pasukan. Hinarap ni Adoni-Zedek at ng kanyang mga kaalyado ang isang katotohanang dati di nila maisip, ang ganap na pagkatalo. Si Oam, ang matandang hari ng Hebron, ang unang bumasag sa katahimikan. Mabigat ang kanyang tinig, puno ng pait at tumimo sa puso ng bawat nakikinig. Nabigo tayo, hindi lamang sa ating mga hukbo, kundi sa ating mga lungsod, sa ating mga Diyos, at sa ating mga pamilya. Ito na ang wakas. Tumingala si Adoni-Zedek mula sa batong inuupuan niya. Bagamat balot ng alikabok at pawis ang kanyang mukha, nagliliyab pa rin ang kanyang mga mata sa isang ningas na ayaw sumuko sa desperasyon ng kanyang mga kasama. Mga kasama, matatag niyang sabi, umuugong sa loob ng yungib. Hindi pa ito ang wakas. Buhay pa tayo habang nandito pa tayo. Mayroon pang pag-asa hanggat may natitira tayong lakas upang kumilos. Kung magagawa nating magkaisa at magplano, maaari tayong makahanap ng paraan upang makatakas. Si Hafia, ang hari ng Akis, ay napatawa ng marahan, isang tuyong hagikhik na halos hindi marinig. Tumakas? Saan? Sa labas, hinihintay tayo ni Josue at ng kanyang hukbo. Kung hindi tayo mamatay dito, mamamatay tayo sa ilalim ng kanyang espada. At kayo'y nagbabanggit pa ng pag-asa? Tumindig si Adoni-Zedek, ang kanyang anyo ay bakas ng isang lider kahit sa liwanag na halos hindi sapat. Ano ang mapapala natin kung susuko tayo ngayon? Kung maibibigay natin sa ating bayan ang pagkakataon, kahit kaunti na magpatuloy, kailangan nating subukan. Ang digmaan ay hindi nagtatapos dahil natalo tayo sa isang labanan, Piram. Tumingin sa kanya si Piram, ang batang hari ng Harut may halong paghanga at pagkadismaya. Nagsasalita ka na para bang may hawak ka pang lihim na plano, Adoni-Zedek. Ngunit hanggang ngayon, lahat ng hakbang na ginawa natin ay nagdala sa atin dito, sa loob ng yungib na ito. Kung may naitago ka pang paraan para makaalis tayo rito, sabihin mo na ngayon. Naramdaman ni Adoni-Zedek ang bigat ng presyon mula sa kanyang mga kaalyado. Masdan din ang pananagutan na palagi na niyang pasanin bilang estratehista. Hindi ako bulag sa kalagayan natin, aminado niyang wika. Ngunit hindi ako magpapadala sa kawalan ng pag-asa habang naririto pa ang mga batong ito. Wala tayong magagawa sa ngayon, pero kung magkaroon man tayo ng kaunting oras, kung makakita tayo ng puwang, kailangan nating maging handa upang samantalahin iyon. Umiling si Oam, ang matandang hari, na may madilim na anyo. Nabuhay na ako ng mas matagal kaysa sa inyong lahat na magkakasama.
Nakakita na ako ng mga haring bumagsak at mga lungsod na nilamon ng apoy, ngunit hindi pa ako nakakakita ng tulad nito. Ang Diyos na yon, ang nakita natin sa Gibeon, ay hindi isang puwersang kaya nating talunin. Hindi ito lakas na maaari nating hamunin. Nanatiling tahimik si Adonisedek sandali, pinag-iisipan ang mga salita ni Oam. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niyang tama ang matanda. Mayroong isang bagay sa Diyos ng Israel na lumalagpas sa lohika at estratehiya. Oo, ngunit aminin iyon ng malakas ay katumbas ng pagsuko at hindi siya handang gawin iyon. Hahanda ba kayong tanggapin iyon? Kahit pag ganun siya makapangyarihan, bakit hindi pa niya tayo pinuksa? Minsan na niyang tinanong, nakatingin sa ibang mga hari. Buhay pa tayo dahil may papel pa tayong ginagampanan dito. Hindi ko alam kung ano yon, pero hindi ako uupo rito at tatanggap na lamang ng pagkatalo sa harap ng alingawngaw ng kanilang mga tinig. Naglahong kasabay ng katahimikan ang kanyang mga salita na iniwan ang mabigat na pakiramdam ng pagkabalisa sa loob ng yungib. Walang sumagot ang mga hari. Ngunit sa kanilang mga tingin ay may halong pagdududa at munti, kumikislap na sinag ng pag-asa na nagawa ni Adonisedek na sindihan. Dahan-dahang lumipas ang oras, tila hindi na umaandar habang mahina silang nag-uusap, paulit-ulit na sinusuri ang mga pangyayari at pagkakamaling nagdala sa kanila roon. Nang hinayang si Oam sa pagtitiwala niya sa alyansa, hindi ito naging sapat. Si Japhia naman ay sumumpa sa sarili dahil sa sarili niyang padalos-dalos na ugali. Kahit sa larangan ng digmaan, kung saan karaniwan siyang matatag, inamin niyang minaliit niya si Josue at ang kanyang hukbo. Tahimik na nakinig si Adonisedek sa lahat, sa pagpayag na mailabas ng bawat isa ang kanilang hinanakit. Alam ni Adonisedek na kahit hindi nila mababago ang nakaraan, ang pag-amin sa sariling mga pagkukulang ay kailangan upang harapin ang darating. Bigla, ang tunog ng mga yabag ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng yungib. Marami sila gumagalaw na may disiplina ng hukbo. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga hari nang marinig ang mga tinig ng mga Israelitang sundalo. Sumunod ang malalakas na kalampag ng mga batong inaalis, pinupuno ang loob ng yungib ng mas mabigat na hangin. Tumindig si Adonisedek habang ang kanyang puso ay tila pira-pirasong nabibitak. Malakas ang tibok nito, ngunit nanatiling hindi mabasa ang kanyang mukha. Dumating na ang oras, mahina niyang bulong, higit para sa sarili kaysa sa iba. Nang tuluyang maalis ang mga bato, bumulusok papasok ang liwanag ng araw. Pansamantalang binulag sila at ang bunganga ng yungib ay nabuo na parang isang maliwanag na balangkas sa kanilang harapan. Sa ilalim ng matinding liwanag ng araw, nakatayo si Josue at ang kanyang anyo ay naglalarawan ng autoridad. Nakatitig siya ng diretso sa mga natalong hari na ang tingin ay may halong paninindigan at kahigpitan. Sa likuran niya, nakamasid ang mga sundalo ng Israel na may mga mukhang hindi nagpapakita ng awa. Maghanda kayo sa utos ng inyong pinuno. Lumabas kayo, mga hari ng Canaan, utos ni Josue sa matatag na tinig. Haharapin natin ito ngayon. Sa labas, inihayag ng liwanag ng araw ang isang tanawing tigib ng pagkawasak. Mga hukbo ng Amorita na nagkalat, mga bandilang nakahandusay sa lupa, at ang lupain na may mga bakas ng pagdanak ng dugo at pagguho ng digmaan. Ang tanawing iyon ay isang malupit na paalala ng sinapit nila. Habang iginagapo sila ng mga Israelita, iniwas ni Adonisedek ang kanyang tingin. Laban sa maliwanag na kalangitan, ang araw, ngayoy muling nagpapatuloy sa kanyang nakatakdang paglalakbay, ay tila tahimik na pangungutya sa kanyang dating kapalaluan. Sa kabila ng kahihiyan, hindi niya hinayaang tuluyang pagharian ng hiya ang kanyang diwa. Alam niyang paparating na ang wakas, ngunit alam din niya na ang kanyang alaala ay mananatili kahit bilang isang haring lumaban hanggang sa huling hininga. Pinagmamalupitan ng init ng araw ang kapatagang kinaroroonan ng hukbo ng Israel.
Pinagtipon ni Josue ang libu-libong sundalo. Bumuo sila ng isang dikit na bilog. Ang kanilang mga baluti ay kumikislap sa liwanag. Ang kanilang seryosong mga mukha ay sumasalamin sa bigat ng sandali. Sa gitna ng bilog na yon, inihatid ang 5 haring Amorita, Gapos at Lupaypay. Sa hanay ng mga bantay na Israelita, mababa, ngunit tuloy-tuloy ang bulungan ng mga sundalo, isang alingawngaw ng paghusga laban sa mga kaaway. Sa unahan, si Adonisedek na may mga pulsong nakatali sa harapan ay pinatuloy. Sa parehong dignidad na taglay niya ng lisanin ng yungib, iginala niya ang tingin sa paligid. Nopansin ng mga nakapaligid na kawal ang nakapaloob na paghamak sa kanyang mga mata, ngunit may naramdaman din silang bahagyang paggalang para sa pinunong tumindig hanggang sa dulo. Sumunod ang mga hari, nakayuko ang mga ulo para bang tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Sa gitna ng bilog, nakatayo si Josue na may hawak na espada. Ang kanyang tikas, tahimik ngunit nakapanghihilakbot ay sinamahan ng presensya ng mga pinuno ng mga tribo ng Israel na nakatingin ng may matinding kaseryosohan at pananalig. Kumilos si Josue at inutusan ang mga bantay na paluhurin ang 5 hari. Umakyat ang alikabok sa paligid nila, ngunit wala ni isa mang binihag ang nagreklamo o nagpumiglas. Lumapit si Josue, itinuon ang kanyang tingin kay Adonisedek na nanatiling hindi binabago ang ekspresyon. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras at ang tensyon sa hangin ay naging halos nahahawakan. Nagsalita si Josue sa matatag at malinaw na tinig, umuugong sa tahimik na kapatagan. Nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos? Nasaan ang lakas ninyo? Hinarap ninyo kami ng may kayabangan panatag sa inyong kapangyarihan. Minsan ay naglakas loob kayong hamunin kami, ngunit ngayon narito kayo, bigong-bigo at hinamak. Ano ang masasabi mo? Dahan-dahang itinaas ni Adonisedek ang kanyang ulo. Nasa kanyang tingin ang lantad na paghamon at ang manipis ng ngiti sa kanyang labi, bagaman walang tuwa ay walang bakas ng pagsisisi. Ipinakita niya ang paninindigang ayaw yumuko. At ano ang inaasahan mong sabihin ko? Tugon niya, Josue, na sana tanggapin ako ng iyong Diyos bilang tanging totoo na ang aking pagkatalo ay patunay ng kanyang kapangyarihan. Saglit siyang tumigil, hinayaang bumaon ang kanyang mga salita. Ikinukwento ninyo ang tungkol sa inyong Diyos na para bang hindi siya maaaring talunin. Ngunit hindi ako luluhod. Kung natalo ninyo kami sa harapan niya, iyon ay dahil sa inyong mga lalaki, hindi dahil sa lakas niya. Nakunutan ng noo si Josue, ngunit hindi natinag ang timbre ng kanyang tinig. Hindi mo nauunawaan ang sinasabi mo, Adonisedek. Hindi ito lakas lamang ng aking mga lalaki. Ano ang magtatagumpay sa amin, kundi ang kamay ni Yahweh na nagkaloob sa amin ng lupaing ito. Ang mga Diyos ninyo ay mga larawang bato at kahoy, bulag at bingi. Ang tanging tunay na kapangyarihan ay ang sa amin. Napangiti ng mapait si Adonisedek. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, Josue, nasaan ang Diyos mo nang itinatag ng aking bayan ang aming mga lungsod, nang ang aming mga hukboy magmartsya na parang hindi matitinag? Sinasabi mong ibinigay niya kami sa iyong kamay, ngunit bakit? Ano ang katarungan sa pagwasak ng mga lungsod, sa pagpatay sa mga lalaki, babae at bata? Iyan ba ang tinatawag ninyong katarungan? Bahagyang nanginig ang panga ni Josue. Halatang tinamaan ng mga salita ni Adonisedek, ngunit sandali siyang nanahimik bago sumagot. Sa halip humarap siya sa hukbo at nagsalita ng malakas. Ang mga lalaking ito ang kumakatawan sa mga haring tinalo. Ang pagbagsak ng mga Amorita, mga kaaway ng Israel at kaaway ni Yahweh ay paalala na ang lahat ng lumalaban sa kalooban ng Diyos ay tiyak na babagsak. Iginawi ni Josue ang kanyang kamay tungo sa mga pinunong Israelita na kasama niya. Lumapit sila sa mga hari, isa-isa, at sa pagsunod sa tradisyon, lumuhod sila at inilagay ang kanilang mga paa sa liig ng mga bihag.
Sa simbolikong kilos na ito, tinatakan nila ang ganap na pagsuko ng mga natalo. Naramdaman ni Adonisedek ang bigat ng isang sandalyang Israelita sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya hinayaang manginig ang kanyang katawan o manghina ang kanyang tingin. Para sa kanya, hindi na lamang iyon simpleng paghamak, kundi patotoo na kaharap niya ang isang puwersang higit sa mundong nakikita. Habang nakayuko siya sa alikabok, gumala ang kanyang isipan sa mga propesyang ilang ulit na niyang narinig. Naalala niya ang mga salitang tumutukoy sa isang bayang darating, ipinadala ng isang Diyos na aangkin sa Canaan bilang sarili niyang lupain. Hanggang noon, inaakala niyang mga kwento lamang iyon na likha upang takutin ang mga hari at pailalim na supilin ang mga lungsod. Ngunit ngayon, bilang bihag sa gitna ng kapatagang iyon, hindi na niya kayang itanggi ang posibilidad na may katotohanan ng lahat ng iyon. Kung tunay ang Diyos na iyon, naisip ni Adonisedek, kung gayon, totoo rin ang mga propesiya. Ano ang ibig sabihin yon para sa atin? Nakatadhana ba tayong mabura sa kasaysayan, maglaho na parang hindi kailanman nabuhay? O kaya ang ating buhay at pakikibaka ay magkakaroon ng kahulugang lampas sa ating pag-unawa, naputol ang kanyang pagninilay? Nang muling nagsalita si Josue, ngayoy nakatuon sa 5 hari, sinabi niya, "Ngayong araw, palalayain ang lupaing Kanaan mula sa mga sumisira nito. Nilamon kayo ng sariling kabulukan at mga pag-aalay. Ang pagkatalo ninyo ay patotoo sa kapangyarihan ni Yahweh at babala sa lahat ng magtatangkang sumalungat sa kanyang kalooban." Tumingin si Adonisedek kay Josue sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot, kundi isang halo ng pagsuko at paghamon. "Hinahamon kita," sabi niya. "Maaari mo kaming patayin, Josue, ngunit hindi mo mabubura kung sino kami. Patuloy na mabubuhay ang Jerusalem kahit ako'y mamatay. Mananatili ang dugo namin sa aming mga lungsod. Ang lupang ito, balang araw, may makaalala sa aming pakikipaglaban." Hindi sumagot si Josue, ngunit sa kanyang mga mata ay may tahimik na pagkilala. Alam niya na si Adonisedek ay hindi pangkaraniwang tao. Kahit sa pagkatalo, pinanatili nito ang dignidad at paninindigan. Gayunman, malinaw ang kalooban ng Diyos at nakatakda na ang kapalaran ng mga hari. Hila-hila ng mga sundalong Israelita ang mga hari patungo sa lugar ng kanilang pagpatay. Para sa mga Israelita, hindi iyon simpleng paghihiganti, kundi isang pahayag ng kapangyarihan. Para kay Adonisedek, ang pagpapakita ng kataas-taasang kapangyarihan ng kanilang Diyos sa mga bayan ng Canaan ay tanda ng katapusan ng isang panahon, ngunit hindi katapusan ng kanyang kwento. Bitbit pa rin niya ang tiyak na paniniwala na kahit sa huling sandali, ang paglaban ay hindi matitinag. Ito ang tanging paraan upang mapanatili ang diwa ng kanyang bayan. Tirik na tirik ang araw nang dalhin ang 5 haring Amorita sa lugar ng pagbitay. Ang mga sundalong Israelita na kaayo sa perpektong hanay ay bumuo ng 100 patungo sa hanay ng matatangkad na puno na ang mga sangay tila mga tahimik na saksi ng magiging paghatol. Sa ilalim ng mabigat na tingin ng sandaling iyon, umabante ang mga bilanggo ng walang imik. Ang kanilang mga mukha, bakas ang pagod at kahihiyan, ay may mga tanikala. Si Adonisedek, nangunguna sa grupo, ay nanatiling matatag, nakataas ang ulo at nakapako ang tingin sa malayo. Mabigat sa kanyang mga balikat ang bigat ng tanikala at pagkatalo, ngunit ang pagbitay ay hindi lamang usapin ng oras. Ito ang pahayag ni Josue nang iutos niya ang pampublikong pagpatay sa mga hari. Isang malinaw at matalim na mensahe sa lahat ng lungsod-estado ng Canaan na ang sinumang lalaban sa Israel at sa Diyos nito ay haharap sa ganap na paglipol. Noon, ang 5 lalaking ito ay tinitingala bilang mga sagisag ng kapangyarihan at pamumuno. Ngayon, nasasaksihan nila ang sariling pagbagsak bilang tanda ng pagbabagong darating. Naghanda ang mga Israelita ng 5 poste.
matataas at matitibay na balangkas na umangat na parang mga monumento ng tagumpay. Pinagmasdan ni Adonisedec ang mga paghahandang ito na may halong pagsuko at paghamon. Sa kaibuturan niya, alam niyang iyon na ang wakas ng kanyang buhay, ngunit hindi ng kanyang pamana. Inayos ng mga sundalo ang mga lubid, habang sa isipan ng mga hari ay sumisilip ang alaala ng kanilang dating kaluwalhatian, ang mga labanan, ang mga alyansa na tinahi, at ang mga alay na inialay sa mga Diyos ng Kanaan. Ngayon, lahat ng iyon ay tila malayong alingawngaw, nilalamon ng mga salita ni Josue at ng tunog ng mga trumpeta ng Diyos ng Israel. Nang dumating ang sandali, muling nagsalita si Josue sa mga hari, "Kayo na tumindig laban kay Yahweh at sa kanyang bayan ay nakatanggap ng inyong paghatol ngayong araw. Hindi lamang ito tanda ng inyong pagkatalo, kundi pagpapalaya rin ng lupaing ito mula sa kasamaan at kabulukang umalipin dito. Naway ang inyong wakas ay magsilbing babala sa lahat ng maglalakas loob na hamunin ang banal na kalooban." Tumingin si Adonisedec ng diretsyo sa mga mata ni Josue, naglalagablab ang kanyang tingin sa halong pagmamataas at poot. "Maaari mong kunin ang buhay ko, Josue," anya, "ngunit hindi mo mabubura ang iniwan namin. Ang lupang ito ay minsan nang naging amin. Dala nito ang aming bakas, aming mga lungsod, aming mga kwento. Kahit wasakin ninyo kami, ang alabok ng Kanaan ay patuloy na magsasalita kung sino kami." Hindi sumagot si Josue, ngunit isang maikling anino ang gumuhit sa kanyang mukha. Para bang kinilala niya ang katotohanan sa likod ng mga salita ng kaaway. Sa isang senyas ng kamay, ibinigay niya ang hudyat. Tinalian ng mga sundalong Israelita ang mga hari sa mga poste. Isa-isa sila'y binitay. Umangat ang kanilang mga katawan sa hangin, mga sagisag ng kanilang pagbagsak. Si Adonisedec ang huli. Nang umangat ang kanyang katawan, bumagsak ang katahimikan sa kapatagan, nababasag lamang ng langit-ngit ng lubid at mahihinang bulong ng hangin. Para sa mga Israelita, ito ay tagumpay. Para sa mga Kanaanita, ang mga bangkay na nakabitin ay isang trahedyang yayanig sa bawat sulok ng kanilang mga lupain sa sandaling kumalat ang balita ng pagbitay kay Adonisedec at sa iba pang mga hari. Sa buong Kanaan, agarang naramdaman ang bagsik ng pangyayaring iyon. Ang Jerusalem, kabisera ni Adonisedec, ay lumubog sa kaguluhan. Ang mga tagapayo at mga pare ay nagtipon ng palihim, nagtatatalo kung ano ang dapat gawin ngayong wala na ang kanilang pinuno. May ilan na nagmungkahing sumuko na lamang sa Israel. Ang iba na may nagpumilit na ipagpatuloy ang paglaban kahit kakaunti na lang ang lakas at yaman. Sa Hebron, Harud, Lakis at Hilon, hindi iisa ang naging tugon. Tumangis ang mga tao sa pagkamatay ng kanilang mga hari, ngunit nagsimula rin silang magtanong tungkol sa kakayahan ng mga Diyos ng Kanaan na ipagtanggol sila. Ang mga seremonya para kina Baal at Yas na dating puno ng sigla at pagdiriwang, ngayoy tila hungkag at walang buhay. Ang dating espiritu ng pag-asa ay napalitan ng mabigat na pakiramdam ng kawalan. Puno ng pangamba ang hangin habang ang mga pari ay pinipilit panatilihin ang pananampalataya ng bayan. Kahit sa kanilang mga puso, unti-unti na ring sumisibol ang pagdududa sa mensaheng dala ng mga Israelita. Sa pamamagitan ng mga pagbitay, naging malinaw na hindi magkakaloob ng anumang tigil o pakikipagkasundo ang Israel sa alinmang lungsod. Ang sinumang magtatangkang lumaban ay tatanggap ng parehong kabagsikan, gaano man ito kalupit. Natupad ni Josue ang kanyang layunin. Maraming maliliit na lungsod ang nagsimulang sumuko ng kusa, mag-alay ng buwis at sumpa ng katapatan kay Josue at sa kanyang Diyos. Gayunman, ang iba pa na hinubog ng takot at galit ay nanumpang magpapatuloy sa paglaban. Sa kabila ng desperadong kalagayan, ang kamatayan ni Adonisedec at ng iba pang mga hari ay nagmarka ng isang mahalagang pagliko sa digmaan sa Kanaan.
Higit pa sa pagkawala ng kanilang mga pinuno, ang pagbitay sa kanila ay yumanig sa paniniwalang espiritual ng mga Kanaanita sa loob ng maraming salinlahi. Ang mga hari ay hindi lamang tinitingala bilang mga pinunong politikal. Sila rin ay itinuturing na mga tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng bayan. Ang kanilang hayag at marangal na pagbagsak ay naghasik ng pagdududa sa lehitimidad at kapangyarihan ng mga tradisyonal na Diyos at sabay nitong nilikha ang isang puwang ng kapangyarihan sa rehiyon. Nagsimulang mabuwag ang mga alyansa sa pagitan ng mga lungsod at ang maliliit na pinuno ay nag-agawan sa mga teritoryong naiwan. Ang kaguluhang ito sa loob ay lalong nagpahina sa kanila at sa kabalintunaan, lalo nitong pinatingkad ang katatagan ng mga Israelita na patuloy na sumusulong. Ang pangyayaring ito ay naging buhay na patotoo ng kapangyarihan ni Yahweh at kumpirmasyon ng kanyang banal na misyon. Gaya ng ipinangako, ginamit ng mga pari ng Israel ang pangyayaring ito sa kanilang mga kampo. Paulit-ulit nilang isinalaysay ang kwento ng pagbitay bilang paalala na walang kaaway, gaano man kalakas ang maaaring tumayo laban sa kalooban ng kanilang Diyos. Kahit nakasabit na ang bangkay ni Adonisedek sa tabi ng iba pang mga hari, hindi ganon kadaling nabura ang kanyang diwa. Sa Jerusalem, nagsimulang lumitaw ang mga kwento tungkol sa kanyang katapangan at paninindigan, kumalat sa labi ng bayan. Bagamat tinalo, naalaala siya ng marami bilang haring lumaban hanggang sa wakas para sa kanyang lupain at kanyang bayan. Kahit nakaugnay sa pagkatalo, naging sagisag din siya ng paglaban sa isang kaaway na tila hindi mapipigilan sa kabundukan, kung saan mananatili ang alaala ng mga Amorita. Habang lumilipas ang mga taon, nanatiling buhay ang mga alamat tungkol kay Adonisedek bilang huling dakilang haring humamon sa Israel. Sa mga kwentong iyon, hindi itinuturing ang kanyang kamatayan bilang kahihiyan, kundi bilang sakripisyo para sa dangal ng kanyang bayan. Habang iwinagayway ng mga Israelita ang kanilang mga watawat sa mga nasakop na lungsod, dalang ang alaala ng kanyang pangalan, patuloy na umuugong si Adonisedek sa mga anino, isang alingaw-ngaw ng panahong ang mga hari ng Kanaan ay patuloy pang nakikipaglaban para sa kanilang lugar sa kasaysayan. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, ngunit hindi nawala ang alingaw-ngaw ng kamatayan ni na Adonisedek at ng iba pang haring Amorita sa mga nasakop na lupain. Para sa mga Israelita, ang kanyang pangalan ay naging alaala ng kataas-taasang kapangyarihan ni Yahweh, isang halimbawa ng mangyayari sa sinumang hahadlang sa pag-usad ng Israel. Ngunit sa madidilim na sulok ng Canaan, kung saan ang ilang lungsod ay nanatiling malaya o nagkubli sa paglaban, nagkaroon si Adonisedek ng ibang kahulugan. Ang mga kwento tungkol sa komunidad ng mga Hudyo sa Jerusalem, ngayon nasa ilalim ng kontrol ng Israel, ay nagsimulang magkaiba depende sa kung sino ang nagkukwento. Para sa mga Israelita, si Adonisedek ang sagisag ng katigasan ng ulo at idolatriya, isang haring hayagang lumaban sa tunay na Diyos at nagbayad ng pinakamataas na halaga. Ikinuwento siya ng mga pari ng Israel bilang isang kontrabida na naghatid sa kanyang bayan sa pagkawasak. Isang perpektong halimbawa ng nangyayari sa mga haring nagtitiwala sa huwad ng mga Diyos. Inilarawan nila siya bilang isang taong mapagmataas, bulag sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga anino ng mga bahay ng mga Amorita, sa mga bulong ng matatandang nakakaalala pa ng kanyang paghahari, si Adonisedek ay nagiging ibang nilalang sa mga gabing nagtitipon sila sa paligid ng apoy. Ikinukuwento ng mga pamilya ang kanyang katapangan at pinupuri ang kanyang pamumuno bilang isang lalaking kahit hindi perpekto, ay lumaban ng buong lakas upang protektahan ang kanyang bayan at kanyang pananampalataya laban sa isang kaaway na tila hindi matalo.
Ginawa siya nitong isang trahedyang bayani, isang haring hindi lamang humarap sa Israel, kundi pati sa mga propesyang tila nagtakda na ng kapalaran ng kanyang lupain bago pa man mag-umpisa ang labanan. Sa kabila ng kanyang tapang at talino bilang estratehista, nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kanyang pamana ang kabiguan ni Adoni-Zedek na pag-isahin ng Canaan at ang tuluyang pagsuko nito sa mga Israelita. Bagamat nagawa niyang pagkaisahin ang 5 hari, hindi niya na ipag-extend ang alyansang ito sa buong Canaan. Ang malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga lungsod-estado, ang mga lumang alitan at ang kakulangan ng sentrong pamumuno ay naging mga hadlang na wala ni isa man sa kanila ang nakayanang lampasan. Kahit ang kanyang karisma ay hindi nakasapat upang talunin ang mga puwersang ito ayon sa mga oral na salaysay ng mga Amorita. Dahil dito, marami ang naniwalang kahit pa nagtagumpay si Adoni-Zedek sa pagbuo ng mas malawak na alyansa, hindi pa rin nito magagawang pigilan ang pag-usad ng Israel. Ang pakikialam ng Diyos ng Israel, napakalinaw sa labanan sa Gibeon at sa paghinto ng pag-ikot ng araw, ay tila puwersang walang mortal na koalisyon ang kayang labanan. Gayunman, sa mga kabataang lumaki sa ilalim ng mga kwentong ito, unti-unting sumibol ang bagong pananaw. May ilan sa kanila ang tumingin kay Adoni-Zedek bilang sagisag ng kung ano sana ang naging Canaan kung nagawang talikuran ng mga hari ang kanilang mga alitan. Hindi lamang siya isang natalong leader, kundi isang anyong kumakatawan sa pangarap ng pagkakaisa na hindi kailanman natupad. Ang banggaan sa pagitan ng pananaw ng Israel at ng alaala tungkol kay Adoni-Zedek ay sumasalamin sa malalalim na hatiang kultural at espiritual sa pagitan ng dalawang bayan. Para sa mga Israelita, ang pagbagsak niya ay patunay ng banal na katarungan at katuparan ng mga pangako ni Yahweh. Ang kanyang pangalan ay binanggit sa mga awit at salaysay bilang halimbawa ng sinasapitan ng mga kaaway ng Israel. Ngunit para sa mga Amorita, lalo na sa mga rehiyong hindi pa lubusang nasasakop, mas masalimuot ang kwento. Matapos ang pananakop, nagsimulang umusbong ang mga kwento na niluluwalhati ang kanyang paglaban. Sinasabing kahit alam niyang laban sa kanya ang mga propesya, tinipon pa rin ni Adoni-Zedek ang mga haring Amorita na handang hamunin ang hindi maiiwasan. Inilalarawan ng mga kwentong ito si Adoni-Zedek bilang isang lalaking nanindigan hanggang sa huli. Hinarap si Josue na may mga salitang puno ng tapang at dignidad. Kahit sa panahon ng kanyang pagbitay, hindi lamang pinanatili ng mga salaysay na ito ang kanyang alaala, kundi tumulong din na panatilihing buhay ang identidad ng mga Amorita sa isang panahong unti-unting binubunot ang kanilang kultura mula sa lupa. Naging sagisag ng paglaban si Adoni-Zedek, paalala na kahit sa pagkatalo, mayroong karangalan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwento tungkol sa kanya ay nagkaroon ng mga kahulugang alamat. Sinasabing tumanggap siya ng mga bisyon mula sa mga Diyos bago ang labanan sa Gibeon, mga bisyong nagbabala sa kanya tungkol sa sariling kapalaran. Ngunit nangakong ang kanyang sakripisyo ay hindi masasayang. May mga salaysay na nagsasabing ang kanyang espiritu ay patuloy na gumagala sa mga lupaing sakop ng Jerusalem. Binabantayan ang lungsod kahit nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ng Israel. Sa mga kwentong ito, hindi na lamang siya isang tao, kundi isang nilikhang alamat, isang sagisag ng paglaban. Sa ilang bersyon, sinasabing lumaban siya sa imposible. Hindi lamang kay Josue, kundi pati sa mismong mga propesiya, hinahamon ang kapalaran ng may tapang na tila lampas tao. Naipasa ang mga kwentong ito mula sa henerasyon hanggang sa susunod, naging bahagi ng mismong hibla ng kulturang Amorita. Nakatagal ang mga ito kahit bumagsak na ang kanilang mga lungsod at kaharian.
Nawala ba sa paglipas ng panahon ang mga alamat ni Adonisedek o nasipsip at naisama sa mga salaysay ng Israel? Ang mga awit at kwento ng mga tumangging makalimot ay nanatiling buhay. Bagaman winasak ang kanyang kaharian at nagtapos ang kanyang buhay sa kahihiyan, nanatili ang pamana ni Adonisedek sa paraang hindi niya kailanman pinangarap. Para sa mga Israelita, ang kanyang pagkatalo ay sumagisag sa tagumpay ni Yahweh laban sa mga Diyos ng Canaan. Para sa mga Amorita, si Adonisedek ay kumakatawan sa karangalan ng isang bayan na kahit nakaharap sa paglipol, tumangging sumuko. Ang kwento ni Adonisedek ay hindi lamang salaysay ng digmaan at pagkatalo, kundi isang pagninilay tungkol sa kapangyarihan, kapalaran at katatagan ng tao. Ang kanyang buhay at kamatayan ay naging paalala na kahit ang mga pinakamahuhusay na pinuno ay mortal, ngunit ang kanilang impluensya ay maaaring magtagal lampas sa maraming salinlahi. Kaya't habang nagbago ang mga lungsod ng Kanaan at nabaligtad ang mundo sa kanilang paligid, ang pangalan ni Adonisedek ay patuloy na binibigkas, hindi bilang pangalan lamang ng isang haring tinalo, kundi ng isang lalaking humamon sa mga Diyos at lumaban para sa kanyang bayan hanggang sa huli. Ang huling hininga ng mga propesiya ay isang tuloy-tuloy na bulong sa mga lupaing Canaan, iniuukit sa mga templo at inuulit sa mga plaza para sa lahat ng Amorita. Sila'y halo ng babala at hiwaga, paalala na ang kasaysayan ng kanilang bayan ay mahigpit na nakaugnay sa mga puwersang higit na dakila kaysa sa kanila. Sa lahat ng araw, isa ang namukod tangi dahil sa kadiliman at linaw nito. Ang pahayag tungkol sa isang banyagang bayan na darating mula sa silangan, magdadala ng pagkawasak sa mga lungsod-estado at pagbagsak sa kanilang mga Diyos. Ang propesiyang ito, kilala ng mga pari at hari sa loob ng maraming salinlahi, ay itinuturing ng seryoso. May mga tumanggihan ito, may mga umismid, ngunit nang tawirin ng mga Israelita ang Jordan at simula ng kampanya ng pananakop, nagkaroon ng nakatatakot na bagong kahulugan ang mga lumang salita. Nang makaharap ng mga lider Amorita ang realidad ng mga tagumpay ng Israel, nasadlak sila sa isang mabigat na tanong. Ito ba ang katuparan ng propesya o isa na namang kaaway na malalampasan sa pamamagitan ng estratehiya at lakas? Mula pa sa simula, naririnig na ni Adonisedek ang mga babalang iyon. Bilang isang praktikal na pinuno, karaniwan niyang tinitingnan ang mga propesiya na may pag-aalinlangan bilang kasangkapan ng mga pari upang kontrolin ang bayan, paraan para bigyang katwiran ang pagtaas at pagbagsak sa buhay politikal at militar. Ngunit nang dumating ang balita tungkol sa pagbagsak ng Jericho, lalo na nang sumuko ang Gibeon nang hindi man lang lumaban, nagsimulang suriin ni Adonisedek ang sariling paninindigan. Sa mga gabing nauna sa labanan sa Gibeon, iginigiit ng mga pari ng Jerusalem na magsagawa ng mga seremonya at sakripisyo upang payapain ang mga Diyos. Sa kanilang mga awit at panalangin, binubulong nila na ang kasalukuyang mga pangyayari ay katuparan ng propesiya. Ang Diyos ng Israel ay hindi lamang isang karaniwang banyagang Diyos, kundi isang banal na puwersang nagsasakatuparan ng sariling kalooban sa lupaing Canaan. Narinig ni Adonisedek ang kanilang mga babala, ngunit hindi niya hinayaang siya'y patigilin ng takot. Sa kanyang isip, natiling tanging landas ang paglaban. Kung ito ay digmaan laban sa mga Diyos, wika niya sa kanyang mga tagapayo. Kung gayon lalaban tayo ng buong lakas at hayaang ipakita ng ating mga Diyos ang kanilang kapangyarihan. Kung susuko tayo bago pa man sumubok, nabigo na tayo bilang mga pinuno at bilang mga lalaki. Ang mga salitang iyon
ang nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit sabay ring naglantad sa panloob na laban na kanyang kinakaharap, isang labang ayaw niyang aminin kahit kanino. Sa kaibuturan niya, lantad ang takot na baka tunay nga ang mga propesya at ang munting pagdududang iyon ay lumalaki sa bawat tagumpay ng Israel. Ang mga pangyayaring humantong sa pagbagsak ni Adoni-Zedek ay naging kumpirmasyon ng mga babalang pinangalagaan sa loob ng maraming salinlahi. May mga lumang kwento sa kanilang mga templo tungkol sa isang Diyos na ang kapangyarihan ay lumalagpas sa hangganan ng Kainaan, isang Diyos na hindi nangangailangan ng estatwa o sakripisyo para ipakita ang kanyang presensya. Ayon sa propesiya, ang Diyos na ito ang magbibigay ng lupain ng Canaan sa kanyang hinirang na bayan, winawasak ang lahat sa kanyang dinaanan. Pagkamatay ni Adoni-Zedek at ng iba pang mga haring saserdote, sinimulan ng mga pari ang pagbasa sa mga pangyayari mula sa isang teolohikal na pananaw. Para sa kanila, hindi lamang militar ang pagkatalo, ito ay espiritual din. Ang mga sakripisyo at panalangin na inialay nila ay tila walang saysay kung ihahambing sa mga himalang iniuugnay sa Diyos ng Israel, ang pagguho ng mga pader ng Jericho, ang paghinto ng araw sa Gibeon, at ang tila di matatalong lakas ng mga Israelita. Sa kanilang mga pagpupulong, tinalakay ng mga pari ang kahulugan ng lahat ng ito. May ilan na naniwalang iniwan na sila ng mga Diyos ng Canaan dahil sa mga pagkakamali ng mga hari, lalo na ang kabiguan nilang magkaisa sa isang tunay na alyansa. May iba namang nagbungkahi na ang Diyos ng Israel ay isang mas mataas na puwersa, isang bagay na hindi kayang salagin ng mga Diyos ng Canaan. Mahirap man tanggapin, ang huling pananaw na ito ay unti-unting umusbong sa isip ng mas batang mga pari, lalo na sa mga mas masigasig na naniniwala na ang mga pangyayari ay malinaw na ebidensya ng kapangyarihan ni Yahweh. Bago ang labanan sa Gibeon, napilitan ang mga haring Amoreita na harapin ang sariling takot sa harap ng mga propesiya. Habang dinidiskurso nila ang mga estratehiya, hindi nila maiwasang banggitin ang posibilidad na ang kinakaharap nila ay isang kapalarang na itala na bago pa man sila ipanganak. Sa isa sa kanilang mga pagpupulong, hayagang ipinahayag ni Oham, ang matandang hari ng Hebron, ang kanyang pangamba tungkol sa mga Israelita bilang katuparan ng mga propesya. Paano natin sila lalabanan? Paano natin pipigilan ang isang pangyayaring sinimulan na ng mga Diyos? Nauunawaan ni Adoni-Zedek ang takot ni Oham at mahigpit siyang sumagot. Ang mga propesya ay hindi mga utos, mga babala sila. Hindi natin dapat ituring ang kanilang pag-iral bilang hindi mababagong hatol, kundi bilang hamon. Kung ibinigay sa atin ng mga Diyos ang pagsubok na ito upang ipakita na wala tayong hangganan sa lakas, haharapin natin ito. Gayunman, sa puso ng bawat haring Amoreita nanatili ang mga katanungan. Paano kung mali si Adoni-Zedek? Paano kung talagang nakikipaglaban sila laban sa isang puwersang hindi nila kayang unawain, lalo na'y pigilan? Hindi lamang pinag-unahan ng mga propesya ang pagbagsak ng mga Amoreita, inihula rin nila ang takot na idudulot nito, isang takot na unti-unting kumain sa moral ng bayan, ng mga pinuno at ng mga sundalo, naghasik ng pagdududa sa mga pinakamahalagang sandali. Para sa mga Israelita, ang mga propesiya ay naging sandatang psikolohikal. Pinatatag ang kanilang kumpiyansa at ang paniniwalang tinutupad nila ang isang banal na tungkulin. Para kay Adoni-Zedek, ang mga propesiyang ito ay isang aninong laging sumusunod sa kanyang pamumuno. Kahit lumaban siya hanggang sa wakas, hindi lamang niya hinaharap ang mga Israelita, lumalaban din siya sa isang kapalarang tila isinulat na bago pa nagsimula ang kanyang kwento. Ang pakikibaka upang labanan ang bisa ng mga propesiya ay naging kasing halaga ng kanyang pakikipaglaban sa larangan. Ang kanyang pagkatalo, bagaman nauna ng sinambit sa mga sinaunang salita, ay hindi naglarawan sa kanya,
bilang pinunong sumuko, kundi bilang isang taong humamon sa imposibleng kapalaran hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng mga propesiya ay hindi lamang nakasalalay sa katuparan nito, kundi sa paraan ng paghubog nito sa isipan, pasya at kilos ng mga taong nabuhay sa ilalim ng kanilang anino. Ang pagbagsak ng Jerusalem ay nagmarka ng malalim na pagbabago sa tadhana ng lungsod, matapos ang pagbitay kay Adonisedek at tagumpay ng Israel. Ang hukbo ni Josue ay sumugod patungo sa kuta na may dalang estratehiyang pinagsama ang lakas militar at utos na banal. Ang mga pader na dating itinuturing na hindi mapasok ay hindi naging sapat upang hadlangan ang isang bayang nagmamartsa na may katiyakan sa kalooban ng kanilang Diyos. Napatigil ang Jerusalem, ang puso ng kabundukan, at nalagay sa ilalim ng kontrol ng Israel. Para sa mga Israelita, nagbago ang buhay sa Jerusalem ng tuluyan. Ang mga altar ni Baal, na marahil ay dating sentro ng espiritual na buhay ng mga mamamayan, ay gumuho. Sa kanilang lugar, itinayo ang mga bagong gusali, payak na mga dambanang inialay kay Yahweh, sumasalamin sa bagong pananampalatayang ngayoy naghahari sa rehiyon. Ang mga paring Kananeo na dating nanguna sa mga seremonya ng sakripisyo at pagsamba ay pinalayas o pinatay, at ang kanilang mga templo ay inubos ng kayamanan at tinanggalan ng mga sagisag ng paganismo. Hindi doon nagtapos ang pagbabago. Nagtatag ang mga lider ng Israel ng mga bagong batas na umaayon sa mga utos ni Yahweh. Binabago ang pang-araw-araw na buhay ng natitirang mga naninirahan sa Jerusalem. Ang mga kaugaliang humubog sa kultural na identidad ng mga Kananeo ay pinalitan ng mga tradisyong Israelita. Ang mga lumang awit at ritual ng mga Amorita na dating umaalingaw-ngaw sa mga plaza ay unti-unting nawaglit, na iwang nakabaon lamang sa mga alaala ng mga nakaligtas. Ganon din ang mga pagbabagong panlipunan sa mga nabuhay pamatapos ang pananakop. Kahanga-hanga ang bilang ng mga naninirahan sa Jerusalem na hindi tumakas o namatay sa labanan. Napilitan silang umangkop sa bagong rehimen. May ilang naging manggagawa sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng Israel, habang ang iba, lalo na mula sa mga dating maharlikang pamilya, ay pilit na nagpanatili ng tahimik na paglaban. Ang kanilang resistensya ay banayad, lumilitaw sa maliliit na kilos, pagtatago ng mga sagradong bagay, bulong na panalangin sa mga lumang Diyos sa likod ng mga bagong istruktura ng kapangyarihang politikal. Ang Jerusalem, ngayoy walang Adonisedek ni mga tagapayo nito, ay inilagay sa tuwirang autoridad ni Josue at ng kanyang mga komandante. Sila ang pumili ng mga bagong pinunong Israelita upang mangasiwa sa operasyon at panatilihin ang kaayusan. Ipinatupad ng mga bagong lider ang mahigpit na mga batas upang pigilan ang anumang pagtatangkang mag-alsa, at ang Jerusalem ay naging isang estratehikong himpilan para sa karagdagang paglusob ng Israel sa kabundukan. Naging malinaw na mensahe ang Jerusalem sa mga karatig lungsod, walang saysay ang paglaban. Ang pagkawala ni Adonisedek at pagbagsak ng kanyang kabisera ay lalong nagpahina sa mga Amorita at sa kanilang kakayahang magkaisa at lumaban sa maraming lungsod. Marami ang napilitang sumuko nang hindi man lang lumaban, umaasam na makaiwas sa ganap na pagkawasak na nakita na nila sa ibang bayan. Gayunman, bumagsak pa rin ang Jerusalem sa bigat ng pananakop. Sa kabila ng pagsisikap ng Israel na burahin ang lahat ng bakas ng nakaraang kulturang Kananeo, nanatili ang alaala ni Adonisedek at ng sinaunang Jerusalem sa mga tahanan ng kakaunti pang Amoritang naiwan. Binibigkas pa rin ang kanyang pangalan ng may paggalang, minsay may bahid ng pagluha. Ikinukwento ng mga ina sa kanilang mga anak ang tungkol sa huling hari ng Jerusalem, isang lalaking buong tapang na lumaban para sa kanyang bayan at pananampalataya. Isinasalaysay nila ang kanyang karisma,
kung paanong nagawa niyang tipunin ang 5 hari upang harapin si Josue, kahit alam nilang may mga propesiyang nagtatakdang sila'y matatalo. Inaalala nila ang kanyang paghatol sa yungib at ang mga salitang binitiwan niya kay Josue bago siya bitayin. Ayon sa mga kwentong ito, hindi siya isang haring tinalo lamang, kundi sagisag ng paglaban sa imposibleng kalaban. Sa mga pamilihan at makikitid na lansangan ng Jerusalem, binubulong ng mga Amorita ang mga panahong ang mga pader ay nasasanggalang pa ng pamumuno ni Adoni-Zedek. Kahit sa kanyang pagkatalo, naging mukha siya ng isang pagmamataas na hindi agad naglaho. Isang pagmamataas ng bayang kahit nasakop ang lupa, tumangging kalimutan kung sino sila. Para sa mga Israelita, naging tropeyo si Jerusalem, isang lungsod na nakatayong patunay sa tagumpay ni Yahweh laban sa mga Diyos ng Canaan. Ngunit para sa mga Amorita, nahati sa dalawa ang Jerusalem, ang lungsod na nakikita ngayon nasa ilalim ng bagong rehimen at ang lungsod na buhay sa kanilang mga alaala. Ang Jerusalem ni Adoni-Zedek, kasama ang mga altar at seremonya nito, ang matatayog na pader at ang hindi matinag na espiritu. Mipalihim nilang pinanatiling buhay ang mga salaysay. Iniuukit ito sa mga kwentong ipapasa sa susunod na salinlahi. Nilikha ng 2 imaheng ito ang isang matinding banggaan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, isang bangin na kailanman ay hindi ganap na mapupunan. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, hindi tuluyang nagtagumpay ang mga Israelita sa pag-alis ng bakas ni Adoni-Zedek ng kulturang Kananeo sa puso ng Jerusalem. Nanatiling lungsod ng paglaban ang Jerusalem para sa mga nakaligtas, isang lugar na pinupuntahan ng mga naghahanap ng alaala ng kahapon. Ang alaala ng pinunong bumagsak ay nagsilbing paalala kung ano ang dating Jerusalem bago ito sakupin. Bagaman ngayon ay pag-aari na ito ng Israel, ang kanyang paglipat ay hindi naging payak o lubos. Ang lungsod, mayamang hitik sa kasaysayan at kultura, ay naging isang tagpuan kung saan nagsalubong ang impluensya ng mga Amorita at mga Israelita, lumilikha ng bagong identidad na hindi kailanman lubusang nahiwalay sa nakaraan. Sa paglipas ng mga taon, naging sentrong espiritual at pampolitikal na sagisag ang Jerusalem para sa mga Israelita, ngunit ang mga alingawngaw ng nakaraan nitong Amorita ay patuloy na umaalingawngaw. Paalala ito sa lahat ng nakatira roon na ang kasaysayan ay kailanman hindi ganap na nabubura. Si Adoni-Zedek, bagaman patay, ay nanatiling buhay sa mga kwento at sa diwa ng bayang. Kahit natalo, hindi kailanman tuluyang nawala. Kanaan, ang mga bukirin kung saan minsang nagmartsya ang mga hukbo ng Amorita, ngayon ay payapa, nililiwanagan ng parehong araw na minsang tumigil sa kalangitan sa ibabaw ng Jerusalem. Ang mga bakas ng kanilang dating hari, si Adoni-Zedek, ay tila natabunan ng bigat ng mga bagong ritual, bagong batas at bagong pamahalaan. Gayunpaman, sa puso ng ilan, kahit lumipas ang mga salinlahi, nanatiling buhay ang kanyang alaala. Namumuhay bilang isang matatag na alingawngaw sa lambak ng panahon, si Adoni-Zedek ay isang taong tumindig laban sa kung ano ang inakala niyang banta sa kanyang bayan at sa kanyang lupain. Ang kanyang buhay ay isang patuloy na pakikibaka para ingatan ang lahat ng itinuturing nilang sagrado, ang kanilang kultura, ang kanilang mga Diyos, at ang pagkakaisa ng mga lungsod-estado. Bagaman nagtapos ang kanyang kwento sa pagkatalo, nanatiling komplikado at makapangyarihan ang kanyang anyo, ang anyo ng isang pinunong humarap hindi lamang sa kaaway na tao, kundi sa isang kapalarang tila nakaukit na sa bato. Ang kwento ni Adoni-Zedek ay hindi lamang tungkol sa tindig ng isang hari sa harap ng isang hukbo, kundi tungkol din sa isang taong kinakaharap ang mismong likas na katangian ng kapangyarihang banal sa pamamagitan lamang ng estratehiya.
Sa kabila ng pagbuo niya ng maraming alyansa, hindi niya kailanman natalo ang napakabigat na puwersa ng isang Diyos na ang pakikialam sa digmaan ay tila hindi mapagkakaila. Nilamon ng lakas ng kaaway ang kanyang mga hukbo. Isang kaaway na lumalaban na may paniniwalang sinusuportahan sila ng walang hanggan. Ngunit kahit sa harap ng ganoong katotohanan, hindi sumuko si Adonisedek. Patuloy siyang naghamon hanggang sa pinakahuling sandali. Ipinakikitang ang kanyang tapang ay lampas sa karaniwang pag-unawa ng tao tungkol sa kapangyarihang banal. Ang tao at ang banal ay sabay nahuhuli sa kwentong ito ni Adonisedek, kasama ang lahat ng kanyang katusuhan at matibay na paninindigan. Gayunman, hindi kinaya ng kanyang determinasyon na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Tila hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo, hindi dahil kulang siya sa tapang o sa pamumuno, kundi dahil nakaharap siya sa isang bagay, isang puwersang hindi sumusunod sa parehong mga batas na alam niya. Ang mga Israelita na ang pananampalataya ang naging kanilang susi ay higit pa sa mga sundalo. Sila'y naging mga kasangkapan ng isang mas malaking plano, isang planong hindi lubos na naunawaan ni Adonisedek hanggang sa huli. Inaanyayahan tayo ng kwento ni Adonisedek na pag-isipan ang likas na katangian ng digmaan, ng pananampalataya at ng kapalaran. Ang digmaan ba ay laging labanan lamang ng espada at estratehiya o mayroon pa bang higit? Sa isang labanan ng mga ideya at paniniwala, nakipaglaban ang mga Israelita hindi lamang gamit ang mga sandata, kundi gamit din ang paniniwala na makatarungan ang kanilang adhikain, pinangangalagaan ng isang Diyos na naglalakad kasama nila sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang hindi matinag na paninindigan ang nagbigay sa kanila ng bentahang hindi kayang pantayan ng alinmang hukbong Amorita. Sa kabilang banda, ang kapalaran ay may pangunahing papel. Nabuhay si Adonisedek sa isang panahon kung saan ang mga propesya ay nagsasalita ng kanyang pagbagsak bago pa man siya isilang, kahit na buong lakas niyang pinilit na salungatin ang mga ito. Sa lahat ng kanyang pagsusumikap, natagpuan pa rin niya ang sariling nakapiring sa katuparan ng isang bagay na tila hindi na mababago. Gaano ba talaga tayo kalaya kung ang kapalaran ay tila naisulat na? Ang ating mga kilos ba ay tunay na pagtatangka na baguhin ang hindi nababago? At kung sinusubukan nating baguhin ang hindi mababago, hindi ba tinutupad lamang natin ang papel na inilaan sa atin ng kasaysayan? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tumigil na si Adonisedek sa pagsasalita, ngunit nagpatuloy ang kanyang kwento. Sa halip na siya mismo, ang kanyang buhay at pakikibaka ang nagsimulang magsalita para sa kanya bilang patotoo ng paglaban sa harap ng imposibleng kalaban, isang tinig na nagpapatuloy sa katahimikan ng panahon. Para sa mga Israelita, ang kanyang pagkatalo ay nagsilbing paalala ng kapangyarihan ni Yahweh. Para sa mga Amorita, ang kanyang alaala ay naging sagisag ng dignidad, isang alingaungaw na lumaban sa mismong pagkalipol ng kanilang kultura. Ang katahimikang sumunod sa pagbagsak ni Adonisedek ay hindi isang hungkag na kawalan, kundi isang espasyong puno ng kahulugan. Sa katahimikan na iyon, ang mga tanong tungkol sa likas na katangian ng kapangyarihan, sa kahinaan ng mga hari, at sa ugnayan ng tao at ng banal ay patuloy na humahamon sa pag-iisip. Isang espasyo kung saan bawat salinlahi ay maaaring maghanap ng sarili nitong kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng humarap sa isang kapalarang mas malaki kaysa sa sarili. Iniiwan tayo ng kwento ni Adonisedek ng isang makapangyarihang aral tungkol sa pamumuno, katatagan at sa pagiging napakakomplikado ng pakikitungo sa mga puwersang tila wala sa ating kontrol. Ang pakikibaka nila, bagamat nalagyan ng marka ng pagkatalo, ay paalaala na ang diwa ng tao ay maaaring magningning kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang kanyang pamana
ay hindi lamang nakatala sa mga pahina ng kasaysayan, kundi nananahan din sa mga pagninilay na ibinubunga nito sa atin tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at ng kapalaran. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mong tuklasin pa ang iba, mag-subscribe ka sa aming channel para hindi ka makaligtan ng bagong konteúdo. Iwan mo ang iyong komento tungkol sa ating nilalaman. Ano ang tingin mo sa tapang ni Adonisedec? Sa palagay mo ba nakatakda na ang kapalaran niya mula sa simula? Ikinagagalak naming mabasa ang iyong opinyon at kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang kwentong ito, ibahagi mo ang video sa iba. Anyayahan mo ang iyong mga kaibigan at pamilya para sila rin ay makapasok sa kahangahangang kwentong biblikal na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin at hanggang sa susunod.